Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Dahil ayon sa Malasakit Center, okay, nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter po. Uulitin ko po. Wala pong requirements sa batas ng Malasakit Center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng Malasakit Center. Wala pong ganun sa batas. Pag sinasabi nila na kailangan mo ng ganun, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagmumuka ng mga politikong yan. Hi! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong favorite American colony traitor reporting live from Beijing, si Sas Rogando Sasot. Magandang hapon po sa inyo. Mainit na mainit ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan, Diyos mio. Eto na, nakakaloka. Diba? Nakakaloka ang mga nangyayari. Okay. Nakakaloka talaga. Kasi sinasalaula ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Marie Romualdez ang mga Pilipino. Okay? Pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang mga kaka-tune in pa lang. Mga kaka-tune in pa lang. Hello, Nay. Ayan. I-share nyo ito para malaman ito ng mga taong bayan ang totoong proseso sa gobyerno nang hindi po kayo naloloko ng mga politiko na ginagamit kayo para pagmukain na sila ay may ginagawa. Hello kay Jean na nasa Hong Kong. Hello kay Evelyn na nasa Sydney. Kamusta kayo? Ito ay para malaman nyo rin kung ano ba ang proseso talaga sa gobyerno. So, ayan. Kailangan nyo po itong maintindihan para hindi po kayo naloloko. Okay? At nagagago ng mga politiko. Dahil tinatarantado po ng Tingog Party List at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin ito kakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Hindi po ba? Hello sa mga nasa Canada. So, paki-share lang po. Kung gusto nyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman nyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit para sa kanilang katarantaduhan at kaepalan at kakupalan at putang inang katigasan ng pagbumuka. Yun lang po, no? I-share nyo po ito ng hindi po kayo nagagago. Kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila, no? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, pakishare nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panluloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo, papakita ko. Okay, papakita ko.
So, may ganyan kumakalat, di ba? Nakikita nyo yung kumakalat na ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay? Referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay ito, yung pagmumukha ng mag-asawa, yung nakabalandra dun sa voucher. May tingog party list pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa tingog party list para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center, ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ng tingog party list na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Iada Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yan ang sinabi ng page ng Tingog Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Naintindihan niyo yung sinasabi. Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ito ay nagsimula. Ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay? One-stop shop. Ibig sabihin, lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay? Nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or pwedeng sila sabay-sabay para hindi mo napupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, naisabatas ang Malasakit Center Act. Okay? Noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng Tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. 'Di ba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So, pupuntahan natin yung batas. Dapat, ang Tingog Party List, pag mag-e-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So, ito ang implementing, okay,
implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic Number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So, pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services, di ba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng ano sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide. So, yung mga documentary requirements, kita nyo, documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang. Okay? Pag DSWD ka hihingi ng financial assistant, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract, kung burial. Okay? So, origin, ganyan. Okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Oh, PCSO desk. DSW desk. Oh. 'Di ba? Oh, outpatient. Oh. Ngayon, kung referred patients, kita mo. Referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. 'Di ba? Paano ka bakit kailangan ikaw ang mag-guarantee? 'Di ba? Bakit ikaw? Bakit ikaw ang mag-guarantee? Nasaan dito sa batas? Ang magre-refer ng patients ay yung hospital. Hindi ikaw. Nakita nyo ba? Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Dahil ayon sa Malasakit Center, okay, nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter for, uulitin ko po, wala pong requirements sa batas ng Malasakit Center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng Malasakit Center. Wala pong ganon sa batas. Pag sinasabi nila na kailangan mo ng ganon, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagmumuka ng mga politikong yan. Wala pong nakalagay sa batas na Malasakit Center Act na kailangan mo ng referral mula sa kahit sinong Poncio Pilato para ikaw ay makapag-avail ng nararapat sa iyo na serbisyo ng gobyerno. As long as ikaw ay financially incapacitated na patient at indigent, meron ka lang ibibigay na requirements at wala po sa requirements na kailangan mo ng referral ng politiko para mabigyan ka ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong ganon. Uulitin ko. Okay? Halimbawa, kukuha ka ng DOH medical assistance. Ang kailangan mo lang ay medical certificate or medical abstract. Certificate of indigency.
drug or medicine prescription or treatment protocol, laboratory or diagnostic request, at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Tinatarantado kayo ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa. Mga putang inang to, gagawa kayo ng rason. Wala naman sa batas yung sinasabi ninyo. Diba? Sa DSWD, pagkukuha ka ng financial assistance, ang kailangan mo lang photocopy of a valid government-issued ID or other legitimate proof of identity. Ikalawa, official price quotation of general assistive devices. Ikatlo, funeral contract, death certificate or certificate from tribal chieftain, imam or doctor or authorized medical practitioner in the absence of a death certificate and transfer permit if applicable. Original unified intake and certificate of eligibility. Wala pong doon nakalagay na kailangan mo ng referral mula kay congressman, kay senator. Wala pong nakalagay doon, tinanggal. Wala nga yun eh. Ito ang nakalagay sa batas. Kaya yung mga umeepal ng politiko dyan, yung mga umeepal na politiko na, mag-i-issue kami sa inyo ng guaranteed letter, kinukupal kayo. Kinukupal kayo. Ngayon, halimbawa, ikaw ay nasa private hospital. Okay? At ikaw ay, or yung hospital ay walang malasakit center. Pwede kang i-refer ng hospital na yon kung ikaw ay nangangailangan. Nakalagay dito sa IRI, sa Implementing Rules and Regulation ng Malasakit Center. Referred inpatients from hospital with malasakit centers shall be billed out by the receiving patients. The referring hospital can pay the bill and charge it in the patient's hospital bill. Charging order shall be followed. Okay? For referred inpatients and outpatients from hospital without malasakit center, patients with referral from MSWD shall be accommodated in the receiving malasakit center. Yung malasakit center. So, bakit kayo? Okay? Nasaan dito na ang party list involved sa implementation ng malasakit center? Ginagago ninyo ang taong bayan. Naglalagay kayong tingog party list, naglalagay kayo ng proseso na hindi kailangan. Wala kayo sa batas. Umiepal kayo sa proseso na hindi naman kayo kailangan. Hindi kayo kailangan. You are not necessary in the process. Wala rin kayong naidadagdag na tulong. Dahil pera ito ng taong bayan. Ang magre-refer ay medical social worker. Okay? As a result of his or evaluation using a standard form in determining patient client's eligibility to avail medical and financial assistances. Certificate of eligibility. Paano kayo naging medical social worker? Kayo nag-i-issue ng certificate of eligibility. Di ba dapat DSWD yan? Or DOH. Anong mali? Sabi dito, mali po kayo. Sabi, mali po kayo. Ano to? Sabi,
Anong mali? Ano daw yung mali sa akin? Paki-repost nga yung comment. Ano daw, mali po kayo, Madam Sas, nung kailangan po namin ng, ano nakalagay? Ano daw yung mali ako? Sabi ni Sabatch. Mako. Sabi ni Mako, paki-repost nga yung comment ni Mako. Yung mali daw ako. Mali yung batas, Mako? Mali yung batas? Binasa ko yung batas sa'yo. Ito yung implementing rules and regulations sa Malasakit Center. Hindi ako yung mali. Mali yung batas o yung nagpapatupad ng batas? Diba? Sabi, mali po kayo. Paki-repost nga yan. Hindi, paki-repost. Wag, ipaki-copy and paste pala yung comment ni Mako. Sabi, mali. Kasi hindi ko makita yung buong comment eh. Kasi naka-reply lang yung nakikita ko. Ito, nakikita ko na. Sabi ni Mako, mali po kayo, Madam Sasot. Nung kailangan po namin ng Malasakit, kailangan daw po ng request letter kay Alfred Vargas. Sabi ng namamahala sa barangay namin. Hindi po ako ang mali. Ang mali po yung barangay ninyo. Nagigets ninyo? Hindi po ako ang mali. Binasa ko po sa inyo yung batas. So, sino yung tama? Yung batas o yung barangay ninyo? Mamili ka. Mamili ka ano? Mamili ka Mako Taba. Diyos ko dahil. Troll account pa to. Mamili ka. Troll account ng Mako Taba. Sinong tama? Yung batas ng Malasakit Center o yung barangay ninyo? Kayo mga nakikinig sa akin. Sino ang tama? Yung batas ng Malasakit Center o yung barangay ng troll account na yan? Wala kang kailangang referral letter na nakalagay sa batas. So kung sinasabi na kailangan mo ng referral letter mula kay congressman, kay senator or ganyan, wala po ito sa batas. So hindi po ako ang mali. Ang mali po yung nagsasabi sa inyo na kailangan nyo ng referral letter. Wala pong ganong requirement sa batas. Nagigets ninyo? Wala pong kailangan sa requirement sa batas na kailangan nyo ng referral mula kay congressman or ganitong party list. Wala pong ganon. Hanapin ninyo nga, isampal nyo nga sa pagmumukha ko kung nasaan sa Implementing Rules and Regulations ng Malasakit Center Act na kailangan ng referral ng isang politiko para makapag-avail ka ng services ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nasa one-stop shop ng Malasakit Center. Nasaan? Anong article? Dapat, di ba? Dapat ganun tayo eh. Ganun tayo dapat. Hindi yung, kasi ganito yung ginagawa. Bakla ka pa lang ng taon. Dapat alamin mo muna yung batas. Okay? At tingnan mo kung yung ginagawa nila ay naka-align or ay fina-follow yung batas. Huwag mo sasabihin sa akin na ito po kasing ginagawa nila kaya yun yung tama. Bakla ka ng taon. Ang tama ay kung ano yung nasa batas. Yung ginagawa nila, dapat iyong i-evaluate kung ito ba'y naaayon sa batas. Ngayon, kung ayaw ninyo, okay? Kung ayaw ninyo yung batas, ayaw nyo sundin yung batas ng Malasakit Center Act na walang nakalagay na kailangan ng referral ni congressman, ni senator ng ganyan, mga bakla pala kayo, anong gagawin ninyo? Wag na tayong sumunod ng batas. Kung ano na lang sinabi ni congressman, kung ano na lang sinabi ni senator, yun na lang yung susundin natin. Sabi ni Aning Payat, saan ba makikita mga batas? Well, una-una, pwede niyong hingin ang batas sa ahensya ng gobyerno. Ito may Google. Pwede
Pwede nyo i-research. Malasakit Center Act. Pwede nyo i-research. Diyos ko dahil. Nagbababad kayo sa social media, hindi man lang nyo i-research yung mga batas. Kukunin nyo yung Implementing Rules and Regulation. Yan ang tawag, IRR. Implementing Rules and Regulations ng Malasakit Center Act. Uulitin ko, sa Malasakit Center Act at sa Implementing Rules and Regulations ng Malasakit Center Act, wala po dong nakalagay na kailangan ninyo ng referral kay congressman sa party list na ganito, kay senator, or kung sino man Poncio Pilato para makapag-avail po kayo ng serbisyo na binabayaran ninyo. Hindi po yan libre, ang serbisyo na yan. Ang serbisyo na po na yan ay binayaran ninyo sa pamamagitan ng inyong mga buwis. Wala po kayong utang na loob sa mga politikong yan dahil nabigyan kayo ng serbisyo. Hindi po niya yun utang sa kanila. Kayo, pinatrabahuhan ninyo yan sa pamamagitan ng mga buwis na binabayad ninyo sa iba't ibang aspeto ng inyong buhay. Kung ikaw ay nagtatrabaho, income tax. Kung hindi wala ka na, kung exempted ka naman sa income tax, nagbabayad ka ng VAT. So lahat ng serbisyo ng gobyerno ay hindi nyo po utang na loob sa kanila. Kahit sinong Poncio Pilato pa yan. Kahit Duterte pa yan or whatever. Yan po ay pera pera ninyo bilang taong bayan. At yung serbisyong natatanggap ninyo, kung kayo'y nangangailangan, yan po ay bayad ninyo. Dahil sa inyong buwis na binabayan. Hindi po yan libre. Kaya itong mga politikong ito, ginagago kayo. Bakit mo ipapaskill yung pagmumukha mo dyan? Sino ka ba? Hindi mo pera yan. Sana from the accounts of, personal accounts of Martin Romualdez. Walang ganon. Tang-ina mo, Martin. Tigilan mo yan, putang ina kayong mag-asawa. Sabi ni Aning Payat, so kung manghihingi ng wheelchair para sa tatay ko, okay lang yun. Well, pumunta ka nga. Maraming serbisyo ang gobyerno. Alamin ninyo. Diyos ko, yun na nga lang ang gagawin ninyo, hindi nyo pa gagawin. Kung ano yung pupwede ninyong makuha. Diba? Kasi kaya kayo naloloko ng mga politiko dahil hindi nyo inaalam ang batas. Oh, wala sa batas, di ba? Wala sa batas na kailangan ninyo ng referral mula kay congressman, kay senator, ganyan, para makapag-avail kayo ng serbisyo ng gobyerno. Wala sa batas yan. Kung nasa batas yan, nasaan? Wala. Diba? Sabi ni sabi ni Solano, totoo, ito wala ding hiningi sa amin kundi bill at yung pharmacy na gamot lahat naman kasi ibibigay na ng hospital yun. Exactly. So, hindi kailangan ng referral ng politiko para makapag-avail sa Malasakit Center. Wala po ito sa batas. Pag sinasabi ng government official na kailangan ninyo ng referral nila, niloloko kayo ng politikang yon. Ito mga pasiklab ng Tingog Party List na ano daw ito? Anong sabi nila? Ano raw ito? Kailangan daw ng guaranteed letter. Wala pong ganun. Wala pong requirement na ganun sa batas. Gumagawa po sila ng sarili nilang procedure. Wala po ito sa batas ng Malasakit Center. Hindi nyo po kailangan ng referral. Okay? Hindi nyo kailangan ng referral ng kahit sinong
politiko, kahit si Duterte man yan. Okay? Hindi nyo kailangan ng referral ng isang party list para makapag-avail kayo ng serbisyo na para sa inyo kung kayo ay nangangailangan. Dahil itong serbisyo na ito ay para sa inyo kung kayo ay nangangailangan. Ito ay binayaran ninyo bilang Pilipino sa napakabahabang panahon na kayo ay nagbabayad ng buwis sa Pilipinas. Either sa pamamagitan ng income tax or kung exempted kayo sa income tax, sa lahat ng binibili ninyo sa Pilipinas dahil lahat ng ginagawa ninyo sa Pilipinas ay may buwis. Kaya hindi ito libre. Kayo ay nagpapaniwala sa mga politikong ito na sila ang naging dahilan kaya ka nagkaroon yan ay sila ay mga hibang. Sabi ni kaloka ako, baka may siningit sila na batas. Paano siningit na batas na kailangan mo ng referral letter? Wala. Hindi mo kailangan ng referral letter kahit sinong politiko. Walang nakalagay niyan sa batas. Sabi ni Jody, ang swerte talaga naming taga Davao kasi wala kaming mga epalitiko kung hingi kami ng tulong sa gobyerno. Kasi ito Malasakit Center, practice na yan. No, practice na yan sa Davao City. Okay?